Ano? Masarap bang boyfriend ko, ha? Ang lakas ng ungol mo eh. Camila! Shut up, you pig! I shouted at Paul, who's now wearing his boxers. Papalapit siya sa akin kaya mabilis ako umatras. Napakabababoy niyo! Diring-diri kong saad at dinuro ko si Brace na ngayon ay umiiyak na. Gigil na gigil ako sa galit ngunit hindi ko sinubukang lapitan siya. The mere sight of them disgusted me enough. How dare you! I'm sorry, she cried. All this time, I was waiting for her to tell me what's happening in her life. Who's the guy that's making her happy? Kaya pala hindi niya masabi sa akin kasi boyfriend ko pala. Sa bawat oras na magkasama kaming tatlo, ganito na palang nangyayari sa likod ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sobrang laking ginhawa noong matapos ang finals. I feel free from stress. Mas nararamdaman kong malapit na talagang matapos dahil panay pagkukumpleto na lang ng mga pinapasikaso sa amin ng mga professor. Today, I decided to spend my night with Paul. Nakakamiss din kasi siyang ipagluto. Ang tagal ko nang hindi nagagawa iyon. Lalo na nitong mga nakaraang buwan na sobrang busy ko talaga. Lalo na ngayon. Tapos na sa lahat ng requirements ko at naghihintay na lang ng official na pagtatapos ng semester. Bumili ako ng ingredients sa malapit na supermarket sa condo ni Paul. I also bought a small cake to celebrate the end of our 4th year in college. Civil engineering kasi ang course niya kaya 5 taon din siya katulad ko. Nakakatuwa talaga dahil sabay din kaming gagraduate. Mas lalo tuloy akong na-excite para doon. Hindi ko pinaalam kay Paul na pupunta ako ngayon. However, according to him, wala naman siyang gagawin ngayon so baka nasa condo lang siya. Nakangiti ako habang naglalakad sa hallway. I'm a bit nervous and excited. Kinakabahan ako kasi unang beses ko itong dadalaw na hindi ko sinasabi sa kanya. Pinindot ko ang doorbell ng unit niya at naghihintay na magbukas ang pinto. I was tapping my foot on the floor. Ang tagal. I rang the doorbell again. Muli ay hindi iyon nagbukas. Wala ba siya dito o natutulog? I don't know if I'm just lucky enough today because when I turned the knob, it opened. Sinubukan ko lang naman. Hindi ko naman nakalaing hindi pala nakalock. However, I got a little worried. Ano ba naman yung lalaking yun? Paano kung may makapasok na lang bigla dito? Hindi nag-iingat. Kahit mas magandang security ng mga condominiums, hindi sapat siya na papakampante na lang. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakangiti akong pumasok sa loob. Hindi naman siguro siya magagalit, diba? Natigilan ako nung makapasok. Nanginginig ang tuhod ko ngunit pinanatili kong pagtayo. My smile faded slowly as I look at the scattered clothes in the living room. Kung damit lang ni Paul, lubos kong maintindihan yon dahil siya lang naman na nakatira dito. Pero bakit may pang babae? Nangihina akong nilapag sa coffee table ang cake na hawak ko. Mabilis ang tibok ng puso ko habang unti-unti ring nababasag. What the? Nagiinit ang ilalim ng mga mata ko dahil sa nagbabadyang luha. My body feels numb as I pick up a brashear near me. Mabilis ko yung binitawan. I slowly and unconsciously walked toward Paul's bedroom. Isa lang ang kwarto dito sa kondo niya at sa kanya iyon. I balled my fist. Napapikit ako. I heard his voice, loud and clear. And I feel suffocated. Hindi ako makahinga dahil sa emosyong nararamdaman ko. May maliit na siwang ang kwarto dahil hindi iyon naisara. I slowly approached his room and pushed it slowly because every energy in my body have left me. I balled my fist as I look at what's in front of me. Diring-diri ako.
ngunit hindi ko makayanang gumalaw. They looked so pleasured and busy that they didn't even feel my presence. Pikit ang mata ni Paul habang nakahiga sa kanyang kama. His mouth is slightly open because of the pleasure he was feeling. Umuungol pa ng hubad ang babaeng umiindayog sa kanyang taas. Every time she moves, I can freaking see their connected flesh. And I was watching as I can feel how my own sanity crashes down on my feet, leaving me crazy, broken, and devastated. Unti-unti nagmulat ang mata ni Paul at agad niyong natagpuan ang akin. His eyes widened as he pushed the girl on top of him aggressively. "Camilla!" Malakas niyang tawag. I stared at him blankly. Kahit kailan, kahit gaano kasakit, kahit gaanong dinudurog ang kalooban ko ngayon, hindi ko hahayaan ang sarili kong umiyak sa harapan niya. I love him. Ano bang kulang? I look up to him like a fucking golden boy who can't even hurt a small insect. Mas masahol pa pala siya sa hayop. Oh my God! Naglandas ang tingin ko sa babae ngayon ay tinakpan ang kanyang kahubdan and I laughed sarcastically. "Camilla!" He called me. "Masarap ba yung boyfriend ko?" "Lakas ng ungol mo ah." "Camilla! Shut up, you pig!" I shouted at Paul, who is now wearing his boxers. Papalapit siya sa akin kaya mabilis akong umatras. "Napakababoy ninyo!" Diring-diri kong saad at dinuro ko si Paul na ngayon ay umiiyak na. Gigil ako sa galit ngunit hindi ko sinubukang lapitan siya. The mere sight of them disgusted me enough. "How dare you!" "I'm sorry," she cried. All this time I was waiting for her to tell me what's happening in her life. Who's the guy that's making her happy? Kaya pala hindi niya masabi kasi boyfriend ko pala. Sa bawat oras na magkasama kaming tatlo, ganito na pala nangyayari sa likod ko. "Babe, please let's talk." Mabilis akong umatras nang lumapit sa akin si Paul. I looked at him with pure disgust. "Babe, ang sarap dumura." "Explanation won't save your ass. I'm done with you." Tumalikod ako at dumiretso na sa pinto, ngunit agad akong napigilan ng isang kamay ang mabilis ko yung hinawi at lumingon. Namataan ko si Braze at hindi ko na napigilan ang aking kamay na umingkas at lumapat sa kanyang pisngi. The loud sound of my palm hitting her cheeks is very satisfactory. Parang gusto kong ulit-ulitin. "Camilla!" Sigaw ni Paul. Umabante siya ngunit hindi natuloy dahil sa aking matalim na tingin. I can't stay here any longer. Baka sunugin ang kaluluwa ko sa impyerno sa oras na may magawa pa akong mas malala. "You're freaking dirty!" Puno ng galit kong saad sa babaeng tinuring kong napakatalik na kaibigan sa mahabang panahon. Mabilis akong naglakad palabas at iniwan sila dahil baka meron pa akong magawang mas masama dahil sa galit ko. Nag-uunahang tumulo ang aking mga luha nung makalabas ako. Ang sakit-sakit. My mind was never organized since then. Sobrang daming tanong na bigla na lang sumusulpot sa utak ko. Lahat ng mga pagkakataon at lahat ng mga alaala ni hindi ko malang napansin na may nangyayari na pala sa likod ko. Kailan pa? Did his friends knew? Kung oo, sobrang gago na lang lahat. Hindi ko matanggap dahil alam kong wala naman akong ginawang masama. Alam kong hindi ako nakakapagbigay ng sapat na oras pero sinusubukan ko naman. At kahit anumang pagkukulang ko, deserve ko ba itong ginawa nila? I trusted them both. He should have just broken up with me. The thought of him cheating with my best friend is killing me. Ang laki ng pagpapahalaga ko sa kanila. Pero hindi man lang ako sumagi sa isip nila. I hate them so much. And I hate myself from depending my life to other people. I hate myself for trusting too much. It was so painful. Because I didn't just get cheated on. I was betrayed and fooled.
Natatawa siguro sila tuwing para akong tangang naniniwala sa lahat ng sinasabi nila. Rason, para makapagkita sa likod ko. I feel so stupid. Hiyang-hiya ako para sa sarili ko. Simula bukas ay hindi na ako papasok dahil ayoko na silang makita pang muli. Nakatingin ako sa malaking bahay sa aking harapan. Napakalaki nito at hindi ko akalain na ganitong mga bahay sa Maynila. Napabuntong hininga ako bago pinindot ang button sa gilid ng gate. Doorbell. Alam ko yun dahil sinabi na sa akin yun ng kapitbahay namin. Maya-maya ay bumukas ang gate at lumabas mula doon ang isang may katandaang babae na nakapangbihis kasambahay. Base sa itsura nito, marahil siya ang mayordoma dito. Anong maipaglilingkod ko sa'yo, iha? Tanong nito. May nakapagsabi po kasi sa akin na naghahanap daw po kayo ng kasambahay. Pwede po ba ako mag-apply? Magalang kong sagot dito. Ay nako, meron nang nakuha. Nahuli ka na ng kaunti. Kaka-apply lang ng bagong maid dito. Pero mukhang malayo pang binahe mo Pasok ka muna, iha. Paanyaya nito. Nahihiya naman akong pumasok at nakita kong malawak na lupain sa loob nito. Itatanong ko lang kay sir kung pwede pa para hindi na din masayang ang pagbiyahe mo. O siya, maupo ka muna dyan at tatawagin ko lang si Sir Ismael sa itaas. Sabi nito at umakyat na. Ako naman ay tahimik lang na nagmamasid habang hinihintay ang matanda. Napakalaki talaga ng bahay at napakalinis. Pakiramdam ko tuloy ay isa akong dumi sa bahay nito. Nagmamasid-masid pa ako na makarinig ako ng mga yapak ng paa sa hagdan. Kaya naman napatingala ako doon at nakita akong isang lalaking kasama ng matanda. May buhat din itong parang tulog na batang lalaki. Kausap nito ang matanda habang pababa ng hagdan. Ang bata naman ay nakalagay ang ulo sa balikat kaya hindi ko nakita ang mukha. Nang tuluyan ng makababa ng hagdan ng tatlo ay napatingin na sa akin ang lalaking may asul na mga mata. Wala ding emosyon ang mukha nito habang nakatingin sa akin. Kaya naman nakaramdam ako ng kaba. Iho, siyang sinabi ko sa'yo. Alam ko naman nakakuha ka na ng katulong pero malayo-layo din ang binahin ng batang ere. Baka naman pwede mo pa siyang kunin. Sabi ng matanda dito. Nay, sinabi mo na nga na nakakuha na tayo ng katulong so bakit gusto mo pang kunin ko to? Tanong naman ng lalaki habang nakaturo sa akin. Dahil doon ay nag-angat ng tingin ng batang karga nito at tumingin sa akin. Katulad ng lalaki ay asul din ang mga mata ng bata, ngunit di tulad ng lalaki na nasa palagay nito ay ama nito, ay nakitaan ko ng reaksyon ng maliit na mukha ng bata. Lungkot. Ayon ang nakikita kong ekspresyon nito, pero nang makita niya ako ay biglang nanlaki ang mga mata nito at agad na nagpapaba sa ama nito. At kinagulat ko naman ang pumunta ito sa akin at ako'y niyakap. Ay, hala baby, bakit ka umiiyak? Tanong ko dito pagkaangat ko ng kanyang mukha. Pero hindi naman siya sumagot pagkos ay yumakap sa aking leeg at doon umiyak na umiyak. Napatingin naman ako sa harapan kung nasaan ang lalaki at nakita kong nakatingin din ito sa akin. Amara, baritonong sabi ng lalaki na lalong nagpaiyak sa bata kaya naman inaluko na ito at bahagya naman itong tumigil. Napabuntong hininga na lang ang lalaki at lumapit sa bata at pilit na kinukuha ito dahil ayaw itong bumitaw sa akin kaya naman persahan na itong kinuha ng lalaki. Dahil doon ay agad na nagpumiglas ang bata pero hindi naman binitawan ng lalaki ito kaya naman tuluyan na itong nagtantrums. No! No! Put me down! Put me down! No! Umiiyak na sabi nito. Medyo bulol din. Wala naman ang nagawa ang lalaki dahil sinabihan na din ito na matandang ibaba na lang. Ibinaba niya na nga ang bata na agad tumakbo papunta sa akin at nagpakarga. Kinarga ko na lang ito at inalo. Humihik-bihik-bi pa nga ito. Napahilot naman sa sentido ang lalaki dahil sa inasal ng bata. Nako, ang batang to talaga nagpakitang gilas kaagad. Natatawa nga ng matanda. So, what's your name? Tanong naman ng lalaki habang nakatingin sa akin. Camila Rodriguez po. Magalang na sagot ko naman. Napatangu-tangulin ng lalaki. Let's talk later. Maikling sabi nito at umalis na.
Para namang nakahinga ng maluwag ang bata dahil dahan-dahan itong iniangat ang ulo at sinilip kung naroon pa ba ang lalaki. Napangiti na lang ako sa kanyang inasal. Parang kanina lang ay sobra itong magwala upang makapunta sa akin. Ngayon naman ay nahihiya na. Marahil ay naghahanap lang ito ng kanyang kakampi. Binaba ko na din ito at nakayuko pa din. Baby Amara, kakausapin ko lang ang daddy mo ha. Babalik ako. Promise. Saglit lang. Sabi ko dito. Amara kasi ang narinig ko na pangalan nito. Dahan-dahan namang bumitaw ang bata sa akin kaya napangiti ako at pumunta na sa library upang makausap ang kanyang ama. Nakatapat na ako sa pinto ng library at akmang kakatok na nang biglang bumukas ito at bumungad sa akin ang asul na mata ng lalaki. Nagkagulatan pa kami dahil parehas pang nanlaki ang mga mata. Nang mahimasmasan ay binukas niya ang malaking pinto at pinapasok ako. Umupo naman ako sa upuan na meron dito at siya naman ay nakatayo sa aking harapan. He cleared his throat before speaking. So, nakita mo naman kanina kung paano magwala ang anak ko. Pag-umpisa niya, tumangu-tangu naman ako at wala nang sinabi. I am shocked to see Amara like that. Hindi siya ganun. Ila pang anak ko sa ibang tao kaya naman nagulat ako sa pinakita niya kanina. Pagpapatuloy nito. Given the fact na ayaw niyang humiwalay sa'yo, you see, mukhang kakagaling lang niya sa pag-iyak pagbaba namin. Saad niya pa. Ako naman ay nakikinig lang at hindi nagsasalita. Narinig mo naman na din kanina na may nakuha ng maid at ang maid na yon ay siyang mag-aalaga kay Amara. But sadly, she didn't like her. That's why she cried. Paliwanag niya. Hindi na siya nagsalita pagkatapos nun kaya naman hinanda ko na ang aking sarili sa aking sasabihin nang biglang bumukas ang pinto ng library at tumatakbong pumasok doon ang bata. Kaagad niya ako nilapitan at niyakap kahit pa ako ay nakaupo. Gulat naman ang reaksyon ng kanyang ama dahil doon. Ako naman ay tinignan ng bata na ngayon ay nakayakap na ng mahigpit sa akin. Amara, what are you doing here? Tanong ng ama niya. Pero hindi naman sumagot ang bata at lalo lang humigpit ang yakap sa akin kaya naman napabuntong hininga ang tatay niya. Nilayo sa akin ng bata na ngayon ay nagsisimula ng lumuha dahil sa pilitan itong kinuha ng ama. Binuhat niya ang bata na pinapaulanan siya ng palo sa mukha. Hindi na ata nakakapagtimpi ang lalaki at sinigawan na ang nagwawalang bata. Kaya naman tumayo na ako at agad kinuha ang bata na agad din sumama sa akin. Wala nang nagawa ang lalaki dahil gusto din talaga ng bata sa akin. Napahilot pa sa sentido ang lalaki na para bang namomroblema siya sa ikinikilos ng bata. I'm Ismael Verejano, a father of Amara May Verejano. Pagpapakilala niya sabay lahad ng kanyang kamay. Tinanggap ko naman ang kamay niya at nag-shake hands kami. So, base sa pinakita ni Amara kanina na sobrang attached siya sa'yo, tinatanggap na kita bilang babysitter niya. Anunsyo niya na nagpasaya sa akin. But I have rules. Sabi nito na bumuwag sa aking masayang pakiramdam at dahil doon ay nakaramdam muli ako ng kaba. I only have 3 rules here in my house. First, as a nanny or a babysitter of my daughter, I want you to look after him and never ever leave him. Second, ay siguraduhin mong hindi mapapahamak si Amara. Dahil sa oras na malaman kong nasugatan siya, gaano pa man yun ay malilintikan ka sa akin. And lastly, sumunod ka sa akin. Always obey me. Saad niya. Yes sir, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko at hindi ko po ipapahamak ang bata. Sagot ko dito. Napatango-tango naman siya. At tumayo na sinabihan niya din ako na ngayon na ang unang araw ko at magtanong na lang daw ako kay Naisol kung saan ang magiging silid ko. Naabutan ko naman si Naisol na naghahanda ng merienda para daw kay Sir Ismael. Pagkatapos may hatid ni Naisol ang merienda ni Sir ay tinuro niya sa akin ang magiging silid ko dito. May sarili na din itong CR sa loob kaya hindi ko na kailangan bumaba pa para mag-CR. Single bed lang pero okay na sa akin yon dahil ako lang namang mag-isa matutulog.
Bumaba na din ako pagkatapos kong maiayos ang aking mga damit at pumunta sa kusina upang tulungan si Naisol maganda ng hapunan. Tulog pa ang bata nang silipin ko siya bago ako bumaba. Sinigang na baboy ay niluto ni Nana kaya nang matapos ay hinanda ko ng mga pinggan at kutsara. Sabi niya ay maaga daw talaga na maghahapunan ng mag-ama. Napatingin ako sa orasan at nakita kong sakto 6:00 na ng gabi kaya naman sinabihan na ako ni Nana na tawagin na si Sir Ismael pati si Amara. Inuna ko muna si Sir bago ang bata. Kumatok ako sa pinto bago buksan iyon at sinabihan na si Sir Ismael nakakain na. Sinunod ko naman si Amara. Nasa likod ko na din si Sir. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakita kong mahimbing pa ang tulog ng bata. Ang bilis ng panahon. 2 buwan na kaagad ako nagtatrabaho dito sa mga Veridiano. At sa 2 buwan na yon ay mas lalong naging close sa akin si Amara at masasabi kong napaka-clingy niya. Kapag kakain ay kailangan ko pa siyang subuan. Sinasaway naman siya ng ama pero dead ba lang siya kaya sinusubuan ko din para makakain na. Sa pagtulog ay dapat lagi akong katabi niya at dapat ay haplusin ko ang buhok niya hanggang sa makatulog. Pagkagising naman, dapat una niya ako makikita dahil kung hindi ay magwawala talaga siya. Pag naman napapagalitan siya ng ama niya ay ako laging pinupuntahan niya at pinagsusumbungan. At higit sa lahat ang tawag niya sa akin, 2 buwan nang nakakalipas ay mama. Pinaintindi naman namin sa kanya na nani niya lang ako at hindi ina. Pero hindi naman niya yun pinakinggan at pinagpilitan pa din ang gusto. Ngayon ay kumakain kami ng tanghalian and as usual ay sinubuan ko ang bata. Wala ngayon si Sir Ismael dahil may trabaho ito at maagang pumasok. Oh, eto na baby, ubusin mo na to. Sige na, pag hindi mo to inubos, hindi na kita tatabihan sa pagtulog. Ikaw din. Pananakot ko dito. Ayaw kasi niya ubusin ang cereal na almasal niya. Konti pa lang nakakain niya. Umiling-uling ito pagkatapos ay tumatakbo palabas ng hapag. Napabuntong hininga na lang ako. Madalas talaga ay napakakulit ng batang yon. Kaya naman ako na lang umuubos ng cereal pagkatapos ay hinuhugasan ko na lang ang lalagyan at hinahanap ang bata. Nakita ako naman ito sa garden at huling-huli kong pumipitas sa mga bulaklak. Amara! Naku, lagot ka na naman sa daddy mo at nagbabawas ka na naman dyan ng bulaklak. Puro halaman na lang inuubos mo na yung mga flowers. Sabi ko dito na siyang nagpatalon sa kanya sa gulat. Akala niya atay hindi ko siya sinundan. Napangiti pa ito at agad-agad na lumapit sa akin habang namumula ang mga matatambok na pisngi. Inabot niya sa akin ang kinuha niyang bulaklak pero hindi naman siya makatingin ng diretsyo. Mama, this is for you po. Don't be galit na po sa akin. Namumulang pisnging sabi nito. Napatawa naman ako sa inasta niya dahil pag alam niyang galit ako ay kumukuha talaga siya ng mga bulaklak sa garden. Ending ay napapagalitan siya dahil nauubos na talaga ang mga bulaklak. Mama, don't laugh at me. Naiinis naman na wika nito pagkarinig na ako ay tinawanan lang siya. Opo na po, hindi na ako magla-laugh sa'yo po. Natatawang sabi ko dito habang kinukurot ang kanyang matangos na ilong. Hanggang sa sumapit ang gabi ay nagkukulitan lang kami ni Amara. Natawang-tawa pag kinikiliti ka siya. Narinig na lang namin ang ingay ng sasakyan hudyat na nakauwi na si Sir. Pagkarinig na Amara noon ay agad itong bumaba sa sofa. Nahirapan pa nga siya dahil hindi naman siya katangkaran. Kaya tinulungan ko na ito at dali-dali itong sinalubong ang ama sa pintuan. Binuksan ni Naisol ang pinto at nagkagulatan pang mag-ama dahil nasa pinto na nakaabang si Amara at si Sir naman ay may hawak na puppy. Nanlaki ang mga mata ni Amara at mukhang natakot at kaagad na lumapit sa akin. Si Sir naman ay napangiti at nilapag ang kulay puting Pomeranian puppy sa lapag. Mukhang takot pa ang puppy dahil hindi ito lumalakad o gumagalaw pagkababa sa kanya. Napansin ni Sir yon kaya binuhat niya muli ang puppy at dinala sa sofa kung nasaan kami ni Amara. Daddy, no! Sigaw ni Amara na may halong takot nang nilapag sa kanya mismo ni Sir Ismael ang aso. Amara, look at him! Hindi naman siya mukhang nakakatakot, right? Ang cute-cute nga eh. Why are you so afraid of him? Natatawang tanong ni Sir Ismael. Ako naman ay namangha dahil alam kong mahal ang ganitong uri ng aso.
Si Amara naman ay parang takot na takot pa din kaya kinuha ko na ang aso at hinimas-himas ang balahibo nito. Napaka-cute talaga nito dahil puppy pa nga. Mukha namang hindi takot na si Amara nang kinuha ko ang puppy kaya hinimas niya na din ito at natuwa na. Isang linggo na sa amin si Jackie at isang linggo na din itong kalaruan ni Amara at masasabi kong sobrang close na nilang dalawa. Minsan na nga ay hindi na kami nakakapaglaro ni Amara dahil busy na ito sa kanyang aso. Camilla, iha, nako kailangan nating maghanda at may paparating na bisita si Sir. Aligagang sabi ni Naisol. Ganun po ba, Nay? Ilan po bang bisita ni Sir para alam ko na din po kung gaano kadaming iluluto? Saad ko naman. 5 silang magkakaibigan. At syempre, siya nang isa doon. At dadating pang 4 na mga gwapong binata. Sabi ni Naisol. Sige po, Nay. Sisimulan ko na magluto. Sabi ko at nagluto na kaagad. Si Naisol naman ang naghiwa at ako ng tagaluto. Halos 1 oras din ang matapos kami magluto at narinig naman namin ang bosina ng mga sasakyan. Hudyat na andyan na sila. Nakita ko na din si Sir na bumaba buhat si Amara. Nabuhat din ang alaga niyang puppy. Maya-maya ay nakarinig na ako ng mga tinig ng kalalakihan hanggang isa-isa na ngang pumasok ang mga mala-adonis na lalaki. Pagkatapos mag-almusal ni Amara, inilabas ko na ang bike niya dahil na-miss niya na daw ito. Hindi naman kami lalayo at dito lang din sa village. Niligyan ko muna ng helmet ang bata para na din safe siya kung sakaling sumemplang. 4 ang gulong ng bike niya dahil sabi niya ay natatakot daw siya kapag 2 lang at hindi daw siya ganong kagaling magbike. Nagsimula na nga magbike si Amara. Habang ako naman ay pinagmamasdan lang siyang masayang nagbabike. Naglalakad lang ako dahil para na din maagapan ko kung sakaling mabunggo o mawala ng balanse si Amara. Matapos ang halos 30 minutong pagbabike ay napagdesisyonan ni Amara na bumaba na sa bike at maglaro na lang sa playroom. Kaya naman itinabi ko na ang bike niya at helmet at saka na kami tumuloy sa playroom. Iniwan ko muna si Amara sa playroom niya dahil nagpapakuha ito ng snack. Pagbaba ko ay nakasalubong ko pa si Sir Ismael. Ang ending ay nagkabungguan kami. Natumba ako at una pa talaga ang aking balakang kaya napadaing ako sa sakit. Si Sir naman ay nanlalaki ang mga mata nang makita ko na paupo dahil na din sa lakas ng bungguan namin. Fudge, I'm sorry. Nagmamadali kasi ako. Sorry, Camilla. Sabi ni Sir at inalalayan akong tumayo. Na makatayo na ay hawak ko ang aking balakang dahil napuruhan talaga ito at tumama sa hagdan. Tinanong pa ako ni Sir kung kaya ko at tumango na lang ako. Tumungo ako sa kusina para kuhain ang snack ni Amara. Hindi ko alam na nakasunod pala si Sir Ismael sa akin at nalaman ko na lang nang makakuha ako ng mixed fruit at napaharap ako sa kanya. At nagulat ako sa sumunod na nangyari. Parehas kami natumba ni Sir Ismael at ako ang nasa ibabaw niya. Ang mga prutas ay nahulog kasabay ng pagbagsak namin. Napapikit si Sir Ismael dahil siyang nasa ilalim at alam kong hindi ako magaan kaya paniguradong nasasaktan siya. Nagtitigan naman kami sa mata at kitang-kita ako ng malapitan ngayon ang asul niyang mga mata na parang naungusap at nagbibigay ng madaming emosyon. Hay nako! Rinig kong gulat na sigaw ni Naisol kaya agad-agad akong napabangon pati na din si Sir Ismael. Namumulang pising humarap ako kay Naisol. Nahihiya ako dahil nakita niya kami sa ganoong sitwasyon ni Sir Ismael. Naisol? Utal kong tawag sa kanya. Ano bang ginagawa ninyo at pareho kayo nakahiga sa sahig? Natatawang tanong niya. Camilla doesn't know na nasa likod niya ako kaya ho pagkaharap niya ay pareho ho kaming nahulog. Paliwanag ni Sir Ismael. Nangaapola na tingin ang ipinukol sa akin ni Naisol. Nalabis kong ikinahiya kaya agad kong pinulot ang mga nahulog na prutas at kumuha ng panibago at agad nang umakyat sa playroom. Pagkaakyat ko ay doon na lang ako nakahinga ng maluwag dahil hiyang-hiya talaga ako sa nasaksihan pa yon ni Naisol. Mama, where is my snack po? Gulat na napatingin ako kay Amara dahil nasa harap ko na ito. Kumunot naman ang noon niya sa inasta ko. Why are your cheeks so red po? Kunot ang tanong niya. Ito na yung snack mo. Magbabani lang ako ha. Wait for me, okay? Eat ka na muna doon. Nagmamadaling saad ko sa kanya.
Nagilamos kaagad ako ng mukha pagdating sa banyo upang mawala ng pamumula ng pisngi ko. Hanggang ngayon ay nahihiya pa din ako lalo na't napansin pa yon ni Amara. Hinihintay ko munang mawala ang pamumula ng pisngi ko bago ako lumabas ng banyo. Nakita ko naman si Amara na patapos ng kumakain ng snack niya at nanunood na lang ng cartoons. Mama, ba't po ang tagal ninyo sa bathroom? Nagtatakang tanong ni Amara. Sinabi ko na lang na nagbawas ako at mukha naman siyang kumbinsido kaya lihim na napangiti na lang ako. Maya-maya nagsawa na si Amara kakanood kaya bumaba muna kami at saktong bumukas ang pinto at pumasok doon ang isa sa kaibigan ni Sir Ismael. Nako, Mayor, hindi naman kayo nagsabing pupunta kayo dito. Wala tuloy akong naihanda. Sabi ni Naisol na siyang sumalubong dito. Nagtaka naman ako sa tinawag sa kanya na Mayor. Ay, Iha, andyan ka na pala. Pwede mo bang asikasuhin muna itong si Mayor Santos at maghahanda lang ako ng makakain niya? Aligagang sabi nito kaya napatango na lang ako. Kasama ko si Amara na umupo sa sofa, pati na din ang bisita ni Sir Ismael. Camilla, right? Tanong nito kaya napatango ako. So, I see in your face that you are confused sa tinawag sa akin ni Naisol. At para na din maliwanagan ka, yes, I'm a mayor of the province of Laguna. Sabi niya na nagpagulat sa akin. Kung pagmamasdan kasi ay ang bata niya pa para maging mayor at malayong lugar pa pala talaga ito. Ganun po ba, Mayor? Di po malayo pong binahin niyo papunta dito. Nahihiya akong saad. Don't worry, I use my own helicopter to go here. Sabi nito na nagpalaki ng mga mata ko. Mayaman pala talaga siya. Dahil may sarili siyang helicopter at parang sa kanto lang nililipad niya kung magpunta siya dito basta-basta. Dahil sa sinabi niya ay humanga ako sa kanya. Dahil talagang gwapo na ito at mayor pa talagang mayaman. Paniguradong sobrang swerte na babaeng mamahalin niya at makukuha niyang lahat. Ako kaya? Sino kayang para sa akin? O meron ba talaga? May magmamahal ba talaga sa akin ng tapat at hindi ako lolokohin? Katulad ng ginawa sa akin ng ex ko. Iwinaglit ko na lang yon sa aking isipan at itinuon ang pansin ko kay Mayor Santos. Maya-maya ay dumating na din si Sir Ismael kaya naman aalis na dapat kami nang pigilan kami nito at sinabing ayos lang na nandito kami. Hindi ko naman maintindihan ang sinasabi nila maliban na lang sa pangalan ng babaeng binanggit ni Mayor Santos. Ngayon ay bihis na ako dahil may pupuntahan daw kami nila Amara, sabi ni Sir Ismael. Pagkatapos ko magbihis ng isang plain na white shirt at high-waist jeans ay lumabas na ako para puntahan si Amara. Si Sir Ismael naman ang nagpresentang magbihis sa kanya kaya nakapagbihis na rin ako. Pumasok na agad ako sa kwarto ni Amara. Pagkakatok ko ng 3 beses kahit wala pang sumasagot sa loob. Nakita ko naman ng mag-amang parehas ang damit. Matching outfits at naka-shades pa silang dalawa. Cute na cute si Amara sa pink na polo at jeans na short niya. Gwapong-gwapo naman si Sir sa polo niya din. Mama! Sigaw ni Amara pagkakita sa akin. Napangiti naman ako nang tumakbo ito papunta sa aking direksyon. Maya-maya ay nag-aya na si Sir Ismael na umalis kaya gumayak na kami. Si Sir nagdadrive habang ako ay nasa passenger seat at si Amara naman ay nasa backseat. Naglalaro ito ng Barbie niyang laruan kaya naman hindi ako nito kinakausap. Ako naman ay tumitingin-tingin lang sa dinadaanan namin at tahimik lang din. Pagdating namin sa mansyon ng mga Verediano ay maraming tao na nandoon. Binaba na nga ni Sir Ismael si Amara at sabay-sabay na kaming pumasok. Pagkarating namin doon ay pinagtitinginan kami ng mga tao. Oh my gosh, Ismael! Tili ng isang medyo may katandaan na babae. Hi, Tita Gina! Ani ni Sir Ismael. Buti naman at nakapunta kayo. And who's this pretty lady beside you? Tanong nito. Nahihiya naman ako na nagbaba ng tingin. Amara's nani, tita. Sagot ni Sir Ismael. Nani? But she looks like your girlfriend. Hindi na natapos ang babae ang sasabihin niya nang sumabat si Sir Ismael. Tita, as I said po, nani siya. Babysitter ko po. Hindi girlfriend. Mahinahong sabi ni Sir Ismael. Napatango na lamang ang babae.
Amara, apo! Sigaw naman ng matandang lalaking tumatakbong papunta kay Amara. Lolo! Bati din naman ni Amara at humalik sa pisngi nito. Iho, buti naman at pumunta kayo. Sabi naman nito kay Ismael. Yes, Dad. We came because last year hindi na kami nakapunta. So, kibit balikat na sabi ni Sir Ismael. O siya, hanapin mo ng mommy mo at lalaruin ko lang tong apo ko. Magiliw na sabi nito. Let's go, Camila? Sabi ni Sir Ismael kaya sumunod na ako sa kanya. Hinanap namin ang mommy niya at natagpuan naman namin ito sa kitchen at mukhang busy mag-bake. Mom! Tawag ni Sir dito. Lumingon naman ito at kaagad nang ngumiti. My baby! Natatawang nito na nagpapailing na rin din sa natatawang si Sir Ismael. Oh my! Your girlfriend? Tanong nito sabay turo sa akin. No, Mom. Nani siya ni Amara and I just want you to know her. Sagot ni Sir Ismael. Maya-maya ay umalis na si Sir Ismael sa kusina at naiwan ako dito sa mami niya. Are you sure you're not my son's girlfriend? Seryosong sabi pa nito. Hindi po ma'am, nani lang po talaga ako ni Amara. Magalang na sagot ko dito. Sayang naman. I feel like I like yun eh. Baktol nito. Buhat ko si Amara at pinapatulog dahil 10:00 na ng gabi pero gising pa ito. Nandito pa din kami sa bahay ng mga magulang ni Sir Ismael. Si Sir Ismael ay nasa labas habang kami nandito sa kwarto niya sa bahay nila. Binigay niya lang sa akin kanina si Amara at sinabing iinom muna siya at patutulugin ng bata. Hinihili ko na si Amara at hindi ko alam kung tulog na ba ito kaya sinilip ko ang kanyang mukha sa aking balikat. Nakita ko namang nakapikit na ito at medyo nakabukas pa ang bibig. Kaya naman dahan-dahan ko na siyang nilapag sa kama at medyo gumagalaw pa ito kaya tinapik-tapik ko. Nang makita kong tulog na siya ay dahan-dahan akong umayos ng tayo at pumasok sa banyo. Maglilinis muna ako ng katawan at ang lagkit ng pakiramdam ko. Dala ko na din ang gamit ko kaya sa banyo na ako nagbihis. Paglabas ko ng banyo ay nagulat pa ako nang matatan ko si Sir Ismael sa gilid ng kama at nakayoko. Napatingin ako sa orasan at nakitang 10:30 na ng gabi. Napabalik ang paningin ko kay Sir Ismael nang iniangat nito ang ulo at mapungay ang matang tumingin sa akin. Help me. Lasing na wika nito. Dali-dali ko naman siya inalalayan at ang gulat ako dahil ang bigat-bigat niya pa at parang sa akin niya pa ibinubuhos ang buong bigat niya. Sir? Nahihirapan kong wika dahil bigla na lang kaming bumagsak sa sahig at ako ang nasa ilalim. Kung kaya sa lukong bigat niya. Hindi naman ito sumagot kaya dapat itutulak ko na ito paalis sa aking ibabaw kung hindi lang niya niyakap ang kanyang mga braso sa aking bewang. I want to sleep. Paos na wika niya at tuluyan nang natulog. Halos 1 oras ko nang tinangkang itulak si Sir Ismael paalis. Ngunit humihigpit lang ang yakap nito kaya mas lalo akong nahihirapan. Hanggang sa maya-maya ay lumuwag na ang yakap niya kaya kaagad kong itinulak at nagtagumpay naman ako. Nakahinga ako ng maluwag nang makaalis na ako sa ilalim niya at sa ngayon ay kailangan ko na lang siyang dalhin sa kama. Pero sa bigat niya ay mukhang mahihirapan ako kaya napagpasyahan kong lagyan na lang siya ng unan at kumot. Pagkatapos ay nahiga na ako sa tabi ni Amara at nagdasal hanggang sa ako ay makatulog. Nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa kwarto. Hanggang sa maalala kong nandito nga pala ako sa bahay ng mga Verediano. Napatingin ako sa katabi ko at nakita kong si Amara ito at mahimbing pa din na natutulog habang nakayakap sa akin. Naaalala ko naman na hindi ko na nabuhat si Sir kaya napatingin ako sa lapag at nakitang mahimbing pa din ang tulog nito. Bumangon naman ako ng dahan-dahan at nagpunta sa banyo upang maghilamos. Pagkalabas sa banyo ay nadatnan ko ang mag-amang parehas ng gising pero wala pa sa wisyo. Pinuntahan ko agad si Amara at agad naman itong yumakap sa akin. Napatingin ako kay Sir Ismael nang tumayo ito at ang aga-aga ay nakakunot na noo. Bakit ako sa sahig natulog? Tanong niya tumingin sa akin. Sir, kasi po lasing na lasing kayo kagabi at hindi ko naman kayo mabuhat kaya nilagyan ko na lang kayo ng unan at kumot dyan. Mabilis ko namang paliwanag. Then bakit hindi mo ako ginising? Ang sakit tuloy ng katawan ko.
Naiinis na wika nito. Nahihiyang nagbaba na lang ako ng tingin sa kanya hanggang sa narinig kong padabog na sarado ng pinto ng banyo. Kumatok muna ako ng 2 beses sa pintuan ni Sir Ismael ngunit walang sumagot kaya tuluyan ko na itong binuksan. Nakita ko si Sir Ismael na nakaupo sa kama at nakayuko. Gumagalaw-galaw din ang balikat nito, tanda na ito'y umiiyak. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at nang maramdaman niya ang presensya ko ay nag-angat din siya ng tingin. May ilang luha ang nasa pisngi ni Sir Ismael at malamlam pang mga mata. "Get out." Malamig na wika nito sa akin at muling yumuko. "Sir, narinig ko pong ingay kanina. Gusto ko lang pong tanungin kung ayos lang po ba kayo?" Kinakabahang tanong ko. Nag-angat itong muli ng tingin sa akin at pinukol ako ng masamang tingin. "Do you really think that I'm okay?" Galit na saad nito. Nataranta naman ako dahil sa pagtaas ng boses niya kaya ikinumpay ko ang aking kamay upang ipahiwatig na kumalma siya. "Naku sir, wag po kayong sumigaw at baka magising po si Amara." Natatarantang wika ako dito. Huminahon naman ito at medyo nawala ang galit sa mukha nang marinig ang pangalan ng anak. "I don't know what to do anymore." Nangihinang sabi nito at muling naiyak. Agad akong lumapit sa kanya at hinaplos-haplos ang likod upang gumaan naman ang pakiramdam niya. "My life is so fucked up. Amara is only my strength. Siya na lang ang iniisip ko kapag gustong-gusto ko na sumuko sa buhay. Ayokong isipin niya na walang nagmamahal sa kanya. Na yung nanay niya nga ay iniwan na siya. Pati ba naman tatay niya iiwan din siya?" Umiiyak na sabi nito. Dahil sa awa ko dito ay niyakap ko siya kahit na kinakabahan ako dahil baka itulak niya lang ako pero hinayaan niya lang naman ako at yumakap din siya sa akin. "Help me. Ayoko makita ako ng anak ko sa ganitong kalagayan. Help me. Help me. Please." Nagsusumamong sabi niya. Napatango-tango naman ako at kita akong nakahinga siya ng maluwag. Gusto ko siyang tulungan sa kung ano man ang aking makakaya. Maya-maya ay nagulat ako nang hindi na gumalaw pa si Sir Ismael at nasaluho na lahat ng bigat niya. Napatingin ako dito at nakita ko nakapikit na ito at mukhang nakatulog na siya sa kakaiyak. Nakabukas ng kaunti ang bibig nito at nakita ko namang payapa na ang tulog niya. Inaantok na din ako kaya hindi ko napansin na unti-unti na rin pala ako napapapikit at nakatulog na nang hindi ko namamalayan. Nagising na lang ako sa sinag ng araw na tumama sa aking mukha. Ramdam ko ang init ng katawan ng aking tabi at ang higpit ng yapos nito sa aking katawan. Gulat na napatingala ako dito at nakita ang payapang itsura ni Sir Ismael na mahigpit ang yakap sa aking bewang. Nanlalaki ang matang nagpabalik-balik ang tingin ko sa kanyang mga braso, sa aking bewang at sa kanyang tulog na mukha. Agad-agad kong naramdaman ang pamumula ng aking pisngi. Kaya naman, dahan-dahan ko nang tinanggal ang mga braso ni Sir Ismael. Ngunit humihigpit lang ang yakap nito kada susubukan kong tanggalin. Kaya naman ang mga hita niya muna ang sinubukan kong tanggalin at napagtagumpayan ko naman ito. Sinunod ko na ang kanyang mga braso pero humihigpit lang lalo ang yapos nito sa akin. 1 linggo nang nakalipas mula ng pag-uusap namin ni Sir Ismael at nakauwi na din kami. Sa 1 linggong yon ay madami ako napapansin. Tulad na lang ng palaging pagsasabay sa amin ni Amarang kumain. Napapansin ko ding laging nakatabi sa akin si Sir Ismael pagka nasa sala kami. Ngayon ay naguhugas ako ng pinggan nang maramdaman ko ang braso nakapulupot sa aking bewang. Gulat ako napatingin dito at nakita akong seryosong mukha ni Sir Ismael. Napatingin ulit ako sa kamay niya na nasa bewang ko pa din at sa mukha niyang seryosong nakatingin sa akin. Sir? Alanganing sabi ko at pilit na tinatanggal ang kamay niya doon. "Stay still." Malamig na anya. Kinakabahang hindi na lang ako gumalaw. Lumapit ang mukha niya sa tenga ko at bumulong. As I said, help me. I mean it. Bulong niya sa akin. "Mama?" Rinig kong sigaw ni Amara kaya naman gulat na itinulak ko si Sir Ismael. Nagpatulak naman si Sir Ismael kaya nakita kong masamang titig ni Amara sa ama. Agad-agad yumakap sa akin si Amara pagkabitaw ni Sir Ismael sa akin. "Niyaagaw mo mama ko, daddy."
Galit na sabi nito sa ama. Napailing-iling na lang si Sir Ismael at umalis sa kusina. Tumingala sa akin si Amara at nakita akong nagbabadyang luha nito. Mahigpit pa din ang yakap niya. Mama, why is Daddy so close to you kanina? Tanong nito. May sinabi lang siya sa akin, Amara. Pinilit kong hindi mautal sa aking pagsagot sa kanya. Hinaplos-haplos ko na lang ang ulo nito para hindi na magtanong. Nang gumabi ay pinatulog ko na si Amara at bumaba muna ako para hugasan ang mga pinagkainan namin kanina. Ako na kasi nagpresenta kanina kay Sol upang maagang makapagpahinga na ito. Nang nasa kitchen na ako ay nakita ko si Sir Ismael na nakatayong umiinom sa gilid ng lababo. Hindi ko alam kung tutuloy pa ba ako na makita ko si Sir kaya napagpasyahan kong ituloy na lang ang paghugas kesa ipagpabukas pa. Nang makalapit sa lababo ay akala ko ay dededmahin lang ako ni Sir kaya nagulat ako nang hawakan nito ng mariin ang aking braso bago ko pa man mahawakan ang pinggan. Napatingin ako dito at nakitang malamlam ng matang hindi na makafocus sa akin. Baby, lasing na wika nito at hinila ako paalis ang kusina. Nagpatianod na lang ako dahil sa kabang nararamdaman at sa hindi maintindihan kung bakit gano'n ang tinawag niya sa akin. Nakarating kami sa kwarto niya at doon ako nagpumiglas ng mahinuha ang nais niyang mangyari. Ngunit hindi ko akalain na kahit lasing na ito ay malakas pa din siya sa akin kaya naman walang hirap niya akong napasok sa loob. Padarag niya akong tinulak sa kama. Tatayo na sana ako nang mabilis itong pumaibabaw sa akin at hinalikan ang aking labi. Nagpupumiglas ako habang hinahalikan niya ako kaya naman natuon ang halik niya sa leeg ko. Hindi ko napansin na nadadalo na pala ako sa sensasyong ipinapadama niya at hindi na nakapalag. Nagising na lang ako sa sinag ng araw na tumatama sa aking muka at nagtataka pa kung bakit ibang lugar nang nabungaran ko at hindi na ang aking kwarto. Napatingin ako sa katabi ko at gano'n na lang ang gulat ko na makitang si Sir Ismael na mahimbing na natutulog sa aking tabi habang nakalagay ang mukha sa aking leeg at nakayakap ang mga braso sa aking bewang. Parehas kaming walang saplot sa loob ng puting kumot. Natutulala lamang ako nang maalala ko ang mga nangyari. Hindi ako makakilos sa nararamdaman ko ngayon. Napatingin ulit ako kay Sir Ismael na umuungot ito at tila may hinahanap ang kamay. Nang makapa niya ako ay mabilis niyang hinapit ang aking bewang kaya muli ako napahiga at nilagay niya ang mukha sa aking leeg at binti sa aking mga binti. Tinangka akong tanggalin ang braso niya. Ngunit humihigpit lang ito kaya hinihintay ko munang humimbing ang tulog niya bago tanggalin. Habang nakatingin sa kisame, nag-iisip na ako ng mga dapat kong gawin dahil sa nangyari sa amin. Nang lumuwag na ang yakap niya ay dahan-dahan ko nang tinanggal ang kanyang braso at binti sa akin at dahan-dahan ding umalis sa kama. Nang mapagtagumpayan ko ay hinahanap ko ng mga damit ko. Nahirapan pa nga ako sa paghahanap dahil sa iba't ibang panig pa ito ng kwarto nakalagay na mukhang hinagis pa. May punit pa ang t-shirt ko pero sinuot ko pa din para makaalis na. Nang matapos makapagbihis ay nagtungo na ako sa pinto habang nakatingin sa lalaking mahimbing ang tulog sa kama. Pilit kong hindi makagawa ng ingay upang hindi siya magising at mapagtagumpayan ko naman niyon. Ika-ika ako naglakad papunta sa aking kwarto. Kahit pa masakit ang buong katawan ko ay pinilit ko pa ding maligo. Nang matapat ako sa salamin matapos maligo ay nakita akong maraming pasa sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. Meron sa hita, sa paa, sa wrist, sa braso at meron pang mapulang marka sa gitna ng aking dibdib. Ramdam ko din hanggang ngayon ang sakit ng pagkababae ko dulot ng nangyari kagabi. Nang matapos kong ayusin ang aking sarili ay nagsuot lamang ako ng leggings at sweater upang hindi makita ang mga marka sa aking katawan. Lumabas ako ng kwarto at pinuntahan ang kwarto ni Amara. Nakita ko pang katabi nito sa kama ang asong si Jackie na mahimbing ang tulog. 7:00 pa lang naman kasi ng umaga kaya tulog pa si Amara. Bumaba muna ako para magluto ng almusal at makapaglinis na din ang bahay. Hindi ko na iniinda pa ang sakit sa aking katawan. Nang mag-8:00 na ng umaga ay umakyat na ako sa itaas upang silipin kung gising na ba si Amara. Ngunit hindi ko naman inaasahan na makakasabay pa kami ni Sir Ismael sa hagdanan. Naka-boxer shorts lang ito at magulo pa ang buhok at tila wala pa sa sarili dahil nilagpasan lang ako nito at dumiretso na pababa. Kinakabahan man ay nagtuloy na ako sa silid ni Amara.
Nadatnan ko naman itong kinukusot na ang mga mata habang ang aso ay tinatahulan na siya. Tinawag ko naman ito kaya napatingin siya sa akin at tinaas ang mga kamay at tumigil na din sa pagtahol si Jackie at kumakawag ang buntot na nakatingin sa akin. Nang nasa hapag na, nilapag ko na sa upuan si Amara at nilagay naman sa may higaan niya si Jackie. Nilagyan ko muna ng pagkain si Amara at hindi na pinagtuunan ng pansin ang lalaking kaharap ko na matamang nakatitig sa akin. Sinunod ko namang pakainin si Jackie at sumabay na din ako sa pagkain ni Amara. Naiilang pa nga ako dahil nakatitig pa din sa akin si Sir Ismael pero hindi ko na lang yun pinansin at tinapos ang aking pagkain. Nauna na ako matapos kaya naman inilagay ko na sa lababo ang aking pinagkainan at hinugasan. Si Naisol ay nasa garden at nagdidilig ng mga halaman at sabi niya sa akin kanina ay tapos na siyang kumain kaya hindi ko na siya tinawag. Babalik na sana ako kay Amara nang may pumigil sa aking braso kaya napaharap ako dito at nakita ang nanunuksong tingin ni Sir Ismael. Nakangiti ngayon sa aking harapan si Sir Ismael habang hawak-hawak pa din ang aking braso. Hinila niya ako papasok muli sa kusina kaya naman hindi ko na nakita si Amara. "Does it hurt?" tanong nito. Piniksi ko naman ang kamay niya nakahawak sa braso ko kaya napabitaw ito. "Sir, kalimutan na lang po natin ang nangyari." Matapang kong sabi dito. Dahil sa aking sinabi na wala ang masayang aura sa mukha ni Sir Ismael at napalitan ng malamig na ekspresyon. Kinabahan naman ako dahil humawak muli ito sa aking braso na piniksi ko ngunit matibay na at hindi niya na ako nabitawan. "Really, Camilla?" Gigil na sabi nito. "Sir, pagkakamali po ang nangyari. Sana'y kalimutan niyo na lang." Kinakabahang sabi ko dito. "Are you sure?" Malamig na wika nito. Dahan-dahan naman akong tumango dahil doon ay binitawan niya na ako at lumabas sa kusina. Naiwan naman akong nakatanga lang at hindi maiwasang sumaya dahil alam kong hindi na muli iyon uungkatin ni Sir Ismael. Isang buwan matapos ang pag-uusap namin ni Sir Ismael ay maraming nagbago. Kung noon ay malamig ang pakikitungo niya sa akin, ngayon ay halos parang hindi niya na nga ako nakikita kapag nasa paligid siya. Hindi niya na din ako binibilinan dahil kay Naisol niya yun sinasabi. Nagtataka na din ako kung bakit hindi pa ako dinadatnan ng buwan ng dalaw ngayong dapat ay nakaraang linggo pa. Pansin ko ding nahihilig ako sa french fries na isinasawsaw sa ice cream nitong mga nagdaang araw. Isa pa ay nakikita ko ding lumalapad ang aking balakang ngunit ipinagsawalang bahala ko na lang mga yun. Pero iba ngayon dahil ngayong umaga napabalikwas ako sa kama at mabilis na tumakbo papunta sa banyo nang makaramdam akong parang umiikot ang sikmura ko. Isinuka ko lahat ng kinain ko kagabi sa may inidoro at nanlalatang napasandal sa pader dalang pagsusuka. Flush ko muna ang inidoro bago na pagpasyahang tumayo na at maghilamos. Napatingin ako sa salamin ng banyo at nakita ko ang aking sarili na latang-lata. Kita ko din ang pisngi kong mapula at may pagkamatambok. Hindi ko alam kung dala ba ito ng mga pinagkakakain ko o ano. Lumabas na ako ng banyo, tiningnan ang calendar ko sa cellphone para sa period ko. Nakita ko mahigit 2 linggo na itong delayed kaya naman kinabahan na ako. Lalo na maisip ang nangyari sa amin ni Sir Ismael, 1 buwan na ang nakalipas. Malakas ang kabog ng dibdib kong lumabas ang kwarto at nagpaalam na kay Naisol na lalabas at may bibilhin lang. Nang makalabas ako ng bahay, dumiretso ako sa pinakamalapit na butika upang bumili ng pregnancy test. 5 ang binili ko upang makasigurado at umuwi na din. Sa kwarto ko na ito gagawin. Nang makabalik ay agad-agad kong tinest ang PT at natulala sa naging resulta nito. Lahat ng PT ay may 2 guhit. I massaged my temple while waiting for my 4-year-old daughter having a tantrums. Kakaalis lang ng dapat sana'y nani niya, pero mautak ang anak ko at gumawa agad ng gulo upang mapaalis ang babae. Ngayon ay umiiyak na siya dahil pinagalitan ko sa kanyang inaasal. Sumakit na din ang ulo sa kakaiyak niya na akala mo naman ay sinaktan ko. "Amara, please stop crying," I told her. "But you scolded me, Daddy. You were mad at me." Umiiyak na sabi nito. Napabuntong hininga naman ako at napabaling sa pinto na bumukas at pumasok naman si Naisol, our mayordoma. "Ay, sir,
May babae po kasi sa baba na naghahanap ng trabaho at may nakapagsabi sa kanyang naghahanap ka. Kumunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya at nagtaka. Tumango naman ako dito at binuhat si Amara upang bumaba at makita ang sinasabing babae. Pababa na kami na makita akong isang babaeng patingin-tingin sa bawat sulok ng aking bahay. My forehead furrowed because of this woman did not look like a maid. Mas mukha siyang modelo sa postura niya. Napatingin ito sa amin at nakita akong natulala ito ng ilang sandali at tinawag na siya ni Naisol. Nagulat na lang ako nang magpapaba si Amara sa akin at tumakbo sa babaeng nasa aming harapan. What in the world happened? And my daughter just hugged a total stranger to us. Para namang napako sa kinatatayuan niya ang babae pero maya-maya ay tinahan na nito ang bata na ngayon ay mahigpit na ang kapit sa kanya. Mahigit isang buwan na siyang nagtatrabaho bilang nani ni Amara. And so far, ay maganda naman ay pinapakita niya plus close pa sila ng anak ko. Nakikita ko pang minsan ay nagtatakbuhan ng mga ito sa garden kasama ang tutang binili ko na pinangalanan nilang Jackie. Umiinom ako dito sa may kusina nang pumasok si Camila, Amara's nanny. I'm not yet drunk, just tipsy but I know what I'm doing. I'm looking at Camila and the next thing I know, we were in my bed and kissing passionately. I removed her last cloth and we continued kissing like there's no tomorrow. I woke up with a headache. I felt the bed and was shocked when only the comforter was felt. I sighed and stood up, but the red mark on the bed caught my attention. I smiled because now I know that Camila was a virgin. I went to the shower and washed up myself and go downstairs. Pagbaba ko ay nakasalubong ko pa si Camila kaya naman nginitian ko ito. Habang nasa hapag ay panay ang tingin ko sa kanya at napapangiti na lang kapag nakikita ako na pumupulang pisngi nito. Nang pumunta siyang kusina ay sumunod ako para kumprontahin siya. Ngunit nasaktan ang pagkalalaki ko sa mga sinagot niya kaya naman bumalik sa dati ang pakikitungo ko sa kanya. Nilibang ko na lang ang sarili sa pagtatrabaho at hindi na inintindi ang nangyari sa amin. Pagmulat ko ng aking mata ay puting kisame ang bumungad sa akin at amoy ng ospital. Nagbalik sa aking alaala na naisilang ko na pala ang dalawa kong munting anghel. Kaya lang ay nawalan ako ng malay dahil na din sa hirap. Gising na palang, Mommy! Here's your twins po! Magiliw na sabi ng nurse at nilapag sa aking tabi ang kambal. Magkatabi na sila at sinabi sa akin ng nurse kung sino ang panganay at bunso. Tanda ko po naman din at syempre, hindi ko malilimutan ang itsura nila. Ma'am, ano pong gusto niyong ipangalan sa kanila? Tanong ng nurse. I want to name the oldest Danielle and the youngest is David. Sabi ko habang nakatingin sa kambal. Masayang tumango naman ang nurse at sinulat iyon at nagpaalam na lumabas. 6 na buwan ang nakalipas mula nang maipanganak ko sa mundo ang kambal. Kung noon ay napangiti-ngiti lang ang nagagawa ng mga ito, ngayon ay napakakulit na at ang likot-likot kahit 6 months pa lang. Danielle, don't eat that. It's not food, baby. Saway ko sa panganay na kinakain ng suklay nila. Tahimik lang naman si David sa tabi ng kanyang kapatid na hindi naman mapakali at kung ano-ano naman ang kinakalkal. Ma! Sabi ni Danielle at tumayo. Nakagabay naman ako sa kanya. Galing-galing talaga ng baby ko na to eh. Ikaw nga, David, sabihin mo, Mama. Sabi ko sa bunso na tahimik lang at pinapanood kami ng kuya niya. Ma! Sabi naman niya kaya naman hinalikan ko din ito at kiniliti at tuwang-tuwa naman siyang maging si Daniel ay kiniliti ko din kaya humahagikik silang pareho. Masayang-masaya na ako sa buhay na meron kami ngayon. Kahit na hindi buo ang aming pamilya, balang araw ay masasabi ko din sa kanila kung bakit hindi nila kasama ang ama nila. Natutulog pa ang kambal kaya naman naisipan kong maglinis-linis muna dahil kapag nagising na sila ay hindi na naman ako makakapaglinis. Sinimulan ko ayusin ang mga damit nila. Sunod ay ang mga laruan at ang mga pinapahid-pahid ko sa kanila. Maya-maya ay natapos na din ako kaya naghugas muna ako ng kamay dahil puro alikabok ang mga ito. Paglabas ko ng banyo ay saktong nakita akong gising na ang kambal at kinukulit ni Danielle si David.
Nya! Bigkas ni Daniel habang hinahawakan ang mukha ng kapatid. Hindi naman sinasadyang nakurot ni Daniel si David kaya naman agad itong umiyak. Lumapit agad ako sa kanila at pinatahan ng bunso. Daniel, why did you do that? Tanong ko sa panganay na tumatawa-tawa lang. Hindi kalaunan ay tumahan naman si David kaya binuhat ko na silang dalawa at lumabas na kami. Nakita ko si nanay nakakatapos lang magluto ng agahan at si tatay na nagbabasa ng dyaryo. Nandito kami sa magulang ko tumitira habang nagpapagaling pa ako. Oh, iha, gising na pala kayo. Sige, kumain ka na. Ako na munang bahala sa kambal, sabi ni nanay. Kukuhanin niya sana sa akin si David pero umiwas ito at kumapit sa aking ilaeg. Si Daniel naman ay kusang sumama kay nanay. Natawa na lang sila. Kinandong ko na lang si David at sinubuan ng kaunti. Ang sabi naman ay pwede na silang kumain ng normal foods pero dahan-dahanin dahil nga 6 months pa lang. Sinusubuan ko lang na may pulang egg si David, ganun din ang ginagawa ni nanay. Binaba na din ni tatay ang binabasang dyaryo. Nang matapos kaming kumain ay binaba muna namin ang kambal sa sahig na may foam puzzle. Binigay ko na din sa kanila ang ilang mga laruan at naglaro na sila. Naghugas na ako ng pinagkainan at si nanay naman ay naglilinis sa bakuran at umalis na din sila ni tatay. May sarili na din silang permanenteng trabaho. Pagkatapos kong maghugas ay nagpunas muna ako ng kamay at papunta na sa kambal. Nadatnan kong nag-aagawan ng dalawa sa isang bola na pareho naman silang meron. Daniel, David? Babies, anong sinabi ko sa inyo? Tanong ko sa mga ito pero hindi pa din sila tumitigil sa pag-aagawan. Hanggang sa naagaw na iyon ni Daniel. Tuwang-tuwa ang panganay habang ang bunso naman ay nakasimangot. Nagulat na lang ako nang biglang paluin ni David si Daniel sa ulo. Napangiwi ako dahil alam ko mabigat ang kamay niya. Agad ding umatungal ng iyak si Daniel. Pumunta ako sa kanila at umupo na sa tabi nila. Agad naman akong nilapitan ni David na patuloy pa ding umiiyak at itinuturo ang kapatid niya. Mama! Umiiyak na sabi ni David. Binigay ko naman sa kanya ang kaparehong bola pero hindi pa din siya tumatahan kaya dumampot ako ng sasakyang laruan. Tumahan naman siya kaya nagpatuloy na silang maglarong muli. Napailing-iling na lang ako sa dalawang ito. Kambal nga sila. Naglarong kambal habang ako naman ay naglilinis ng kwarto. Nasa higaan sila sa bawat gilid na may harang. Patingin-tingin ako sa kanila minuminuto dahil baka mag-away na naman sila. Ma, rinig kong bigkas ni David. Tumingin ako dito at nakitang subo-subo ng laruang bola habang si Daniel naman ay binabato ang bola. Napailing na lang ako sa kanila at pinulot ang mga binatong bola ni Daniel. Papa, sabi ni Daniel. Tinapos ko na ang aking paglilinis sa taghugas ng kamay bago lumapit sa kanila. Agad na lumapit sa akin si David at yumakap sa aking leeg habang si Daniel naman ay humawak sa aking damit at tinanggal ito. Napatawa ako sa ginagawa niya dahil malapit na siyang umiyak nang hindi niya matanggal ang damit ko para makadede. Breastfeed baby sila dahil mas masustansya iyon at iyon din ang sinabi ng nanay niya. Kesa bumalik daw kami ng gatas ay sa akin na lang daw dumede ang kambal. Nakamura na at higit sa lahat ay mas healthy pa. Tinaas ko ang damit ko at tinanggal ang bra kaya mabilis na dumede ang dalawa. Kinukurot-kurot pa nga ako sa mukha ni David habang dumidede sa akin na nakatingin. Natatawa lang si David sa ginagawa ng kakambal. Aray! Daing ko nang kagatin ako ni Daniel. May isang ngipin na kasi sila at madalas niya akong kagatin at pagtawanan din. Pinisel ko ng matambok itong pisngi na siyang ikinahigik niya. Matapos silang dumede ay lumabas na kami ng kwarto upang makapaglaro sila sa kanilang lola. Binigay ko si Daniel kay nanay na tinanggap niya naman at sa akin naman na natili si David. Masyadong clingy sa akin si David kaya hindi agad-agad ito nagpapabuhat kahit pa lolo o lola niya iyon. Pinapatawa ni nanay si Daniel at hindi naman siya nabigo dahil tawa naman ang tawang bata. Nang magpababa na si David ay naganda na akong umalis. Mamimili kasi ako sa bayan ng ilang damit at gamit ng kambal kaya maiiwan muna sila dito. Kaya naman silang alagaan ng sabay ni nanay. Nagpaalam na ako kay nanay at hinalikan ng noon ang kambal bago umalis.
Sumakay ako ng tricycle papunta sa bayan at naging mabilis lang naman ang biyahe at halos 15 minuto ay nakarating na ako. Agad akong pumunta sa pamilihang bayan at naghanap ng pang 6 months old na damit. Hindi naman ako nabigo dahil may mga nakita ako at may mga makukyut pa na design. Pinili ko ang dinosaur na parehong design upang terno ang kambal at kumuha pa ng ibang pares. Halos kinuha ko na nga yung mga animal design upang maging mapamilyar din doon ang kambal. Sa ngayon kasi tinuturuan ko na sila ng iba't ibang uri ng tunog ng bawat hayop. Madali lang naman silang turuan dahil makikita mong interesado talaga sila. Finally, I found you. Rinig kong pamilyar na boses sa likod ko kaya napalingon ako. Gulat ang rumihistro sa aking mukha na makaharap ang taong nagsalita. Nakatulala lang ako sa taong nasa aking harapan at hindi makahinuha ng sasabihin. Seryoso naman ang mukha nito. Napansin ko din na may pagbabago na sa kanyang itsura. Nagkaroon siya ng mustache sa mukha na parang napabayaan na tumubo na lamang. Medyo pumayat din ang kanyang itsura at higit ng huli naming pag-uusap. It's been 10 months since you left me together with our children. Madaing sabi nito na nagpakaba sa akin. Ginawa ko yan dahil alam kong ilalayo mo sila sa akin. Sabi ko naman dito. Kaya inunahan mo na ako? Alam mo bang hinayaan kitang umalis sa bahay ko ng araw na yon sa pag-aakalang pumunta ka lang sa ibang kwarto? Pero nagkamali ako. Dahil pinuntahan ako ni Naisol kinabukasan at sinabi niyang tinulungan kanyang umalis. Iyak ng iyak si Amara pagkagising niya nun at nagwawala talaga. Ang buong akala niya ay makikita at makakasama kanya pagkagising niya. Pero binigo mo siya. Hinanap kita kaagad. Ginamit ko mga koneksyon ko upang mahanap kita kaagad. Pero nabiguran ako. Dahil may isang taong humaharang sa bawat inuutusan ko. Magsasalita na sana si Ismael nang tumunog ang cellphone ko kaya naman tumingin muna ako sa kanya bago ito sagutin. Hello, Nay? Sabi ko. Hello anak, ano ba? Nasaan ka ba at umiiyak ng kambal? Hinahanap ka. Kahit tagal-tagal mo naman dyan, umuwi ka na. Sabi ni Nanay. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya dahil narinig kong lalong lumakas ang iyak ng kambal. Is that my son? Yung umiiyak? Tanong ni Ismael. Malamang ay narinig niya ang iyak ni Daniel. Nagniningning naman ang mga mata ni Ismael habang hopeful na nakatingin sa akin. Napapikit ako at tumungo. Bago ko pumikit ay nakita ko pang lalong lumawak ang ngiti nito at yes. Pauwi na ako sa amin at kasama ko si Ismael dahil nagmamakaawa siya at gusto niyang makita ang kambal kahit saglit lamang. Ayoko man sanang pumayag, kaso hindi ko nakayanan ng tumulo ang mga luha niya at lumuhod na sana lang pumayag na ako. Kinakabahan pa din ako dahil baka nais pa din niyang kuhanin ang kambal sa akin. Sa labas pa lang ay rinig na namin ang iyak ng kambal. Sa lumipas na mga araw ay marami akong napapansin kay Camila. Hindi na din niya ako matignan sa mata kapag nagkakasalubong kami kaya gano'n na lang din ang ginagawa ko. Papasok na ako ngayon sa kitchen nang makita ko nag-uusap si Camila at Nanay Sol. Nakita akong gumagalaw ang balikat nila tanda na umiiyak. What's happening here? Baritonong tanong ko at nakita akong kaba at takot sa kanilang mga mukha. Why are you crying, Camila? Tanong ko pa nang hindi siya sumagot. May sasabihin sana si Naisol nang itaas ko ang aking kamay upang patigilin siya. I'm not talking to you, Naisol. And could you please get out? I want to talk with my son's nanny. Sabi ko. Nag-alinlangan pang umalis si Naisol ngunit kalaunan ay umalis na siya at nakatingin si Camila sa nilabasan niya. Hinawakan ko ng mahigpit ang braso niya kaya naman napatingin ito sa akin. Anong pinag-uusapan niyo ni Naisol? Seryosong tanong ko na lalong nagpakaba sa kanya base sa kanyang reaksyon. Kailangan mo pa bang malaman? Mapaghamong tanong nito. Umigting ang pangako sa sinabi niya. Just answer my damn question, Camila. Malamig na wika ako sa kanya. And why are you crying? Tanong ko pa. Sinabi niyang maikukwento lang siya at nadala lang sila sa kwento kaya naiyak.
Ngunit hindi pa din ako naniniwala na iyon ang dahilan. Nang hindi ako sumagot ay umalis na ito at nagpaalam na siya na matutulog na. Tumango lang ako dahil iniisip ko pa din ang dahilan ng kanilang pag-iyak. Pumasok ako sa kwarto ko habang iniisip pa din iyon, ngunit nawala na lang nang biglang tumunog ang aking telepono. Kinabukasan pagkagising ko ay sobrang sakit ng ulo ko kaya napahawak ako doon at naaalalang uminom pala ako. Daddy! Daddy! Tawag ni Amara. 2 araw ang lumipas mula na magising ako masakit ang ulo. I want to go to the mall with Mama. Masayang sabi niya. Tumangu-tangu naman ako kaya napasigaw ito sa saya at sinabihan kong magbihis na at isuot na ang tendong kami. Pagkatapos maligo at magbihis namin ni Amara ay pumunta na kami kay Camila na may kung anong binabasa sa kanyang cellphone. Napatingala ito sa amin at nakita kong pinasadahan niya kami ng tingin ni Amara na buhat ang asong ibinigay ko sa kanya. Si Jackie. Mama, let's go to the mall. Masiglang sabi ni Amara. Nalilito man si Camila ay tumingin ito sa akin at nang makitang tumungo ako ay pumasok na ito sa banyo at inilapag lang sa tabi ang cellphone. Pagkapasok niya sa banyo ay papatayin ko na sana ang cellphone niya nang magulantang ako sa binabasa niya. What to do when pregnant at home? Kaya naman agad akong kumatok sa banyo kung nasaan si Camila. Camila, open the door now! Malakas kong sigaw dito. Bumukas naman ito at nakita akong nagulat siya sa itsura ko tumingin pa kila Amara na nasa gilid. Sa pilitan ko itong hinatak sa kwarto ko kaya naiwan sila Amara sa kwarto niya kasama si Jackie. Pabalag ko siyang nilapag sa sofa at naglakad-lakad sa harapan niya habang nakahawak ako sa aking ulo. Nakita akong sinundan niya ng tingin ng hawak ko at nanlaki ang mga mata. Anong ibig sabihin nito? Malakas na tanong ko sa kanya at kinuha ang mga piti na nakita ko sa my cabinet. Tell me, are you pregnant? Malakas na tanong ko. Napansin kong naluluha na ito pero hindi ko yung pinansin at galit na galit pa din ang bumabalot sa aking sistema. Tumango-tungo siya kaya naman ihagis ko ang cellphone at piti na hawak. Ano ba naman? I don't want another child. At hindi ako makapaniwalang pumatol ako sa nani ng anak ko. Madiing sabi ko. Abort it. Malamig na wikang sabi ko. Nakita ko nagulat siya maski ako ay nagulat din sa nasabi ko. Pero hindi ko na lang ipinahalata. Nakaupo ako sa upuan pagkatapos ng pag-uusap namin ni Camila. I know we didn't have a good conversation and I regret what I told her. Tinungga ko ang alak na hawak ko habang nag-iisip kung hihingi ba ako ng tawad sa kanya. Maya-maya ay bumukas ang pintuan kaya napatingin ako doon. Pumasok si Nanay Sol. What brings you here, Nay? Tanong ko. May pinag-awayan ba kayo ni Camila, iho? Imbes ay tanong niya. Nayoli, sa pagkakaalam ko po ay hindi niyo na dapat kami pinakikialaman sa mga... Umalis na siya, iho. Sabat ni Naisol na siya nagpatigil sa akin. Agad ako napatayo dahil sa sinabi niya at pumunta sa kwartong pinamamalagian ni Camila. Nang makitang walang tao doon ay agad ako nagpapunta ng tauhan sa evacuation center kung saan namamalagi ang mga magulang niya. Sinabi naman sa akin ng tauhan na nandun na nga siya kaya napanatag na ako kahit papaano. Pagkagising ko kinabukasan ay pansin ko ang pagiging matamlay ni Amara. Amara, why are you sad? Tanong ko dito pero umiling lang ito at nagpatuloy sa pagkain. Napatingin naman ako kay Naisol upang magtanong pero umiling-iling lang ito. Nagpatuloy ang araw na matamlay si Amara at hindi nagsasalita. Kinagabihan ay hindi na ako nakatiis sa inaakto ng aking anak kaya naman kinausap ko na itong muli. Amara? Tawag pansin ko sa anak kong hinahaplas-haplas na si Jackie. Tumingin naman sa akin na malungkot na mata nito kaya lumuhod ako sa harapan niya upang magbantay kami. Why are you sad? Baby, please tell Daddy. Sabi ko dito habang hawak ang balikat niya. Daddy, I think Mama doesn't love me anymore. Malungkot na sagot nito. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya at hindi siya naintindihan. Why, baby? Kunot noong tanong ko dito.
Yesterday, I saw her packing her clothes and I hugged her and told her not to leave me. But she said she has to. Sagot niya. And then I told her that I hate her for leaving but she just cried so I left her na. Nakayukong pagpapatuloy niya. Niyakap ko ang anak ko habang hinihimas-himas ang likod niya at narinig ko naman ang munting mga hikbi niya. Kinakabahan ako habang papasok kami kung nasaan ang kambal. Nasa unahan naman si Camila. Naririnig na din namin ang iyak ng kambal at ang pagsaway dito ng lola. Nauna nang pumasok si Camila at agad siyang nakita ng kambal na agad namang gumapang papunta sa kanya. Ma, the twins chanted. Danielle? David? Did you miss mommy? Tanong ni Camila sa mga ito nang makarga niya ng dalawa. Para naman akong naluluha habang nakikita akong kambal na karga ng kanilang ina. Pansin ko din na magkamukha ang dalawa, pero mas kamukha ko si Danielle at David. At may konting hawig sa ina. Napatingin sa akin si Camila habang buhat-buhat ko ang kambal kaya napatingin sa akin ng lola. Agad itong lumapit sa akin at sinuri ako. Anong ginagawa mo dito? At paano mo nalamang nandito kami? Pinilit mo si Camila? Tanong ni tita. Nay, hindi po niya ako pinilit at saka ayoko naman po siyang pagkaitan na makita ang kambal. Sabi pa niya. Binaba niya ang kambal at agad naman itong gumapang papunta sa akin. Papa, they chanted. Lumuhod ako sa kanila at agad silang binuhat. Pinagmamasdan ko ang mag-aama ko habang sila'y naglalaro at ako naman ay nagluluto ng aming pananghalian. Masaya ako dahil kita ako sa mga mata ng kambal ang saya habang kapiling ang kanilang ama. Anak, mukhang masayang-masayang kambal ah. Sabi ni nanay na nasa tabi ko. Oo nga po eh. Noong una hindi po ako pumayag pero kalaunan ay naisipan ko ding mas mabuting makita nila ang ama nila. Sabi ko naman. Nang matapos kong maluto ang aming ulam ay naghain na si nanay at tinawag ng tatlo. Buhat-buhat ni Ismael sa magkabilang braso ang kambal na humahagikik pa habang sinasampal-sampal ang mukha niya. Napailing na lang ako sa kambal. Ganyan sila kapag masaya sila. Nananakit. Habang kumakain ay sinusubuan kong kambal nang biglang may tumunog na telepono. Cellphone pala iyon ni Ismael at nagpaalam siyang sasagutin lang. Umalis siya sa hapag at pumunta sa may pinto. Pinagpatuloy ko na lang ang pagpapakain sa kambal ng kalabasa na dinurog ko. Nang matapos kaming kumain ay nagligpit na ako ng pinagkainan at binaba ang kambal sa puzzle nila. Sinabi din ni Ismael ng mga kaibigan niyang tumawag na siya nagbabantay din kay Amara sa Maynila. Hinubaran ko ng kambal dahil ang dungis-dungis na nila at papaliguan na din. Dati ay ako lang nagpapaligo sa kambal dahil may ginagawa din naman si nanay, pero ngayon ay dalawa na kami ni Ismael. Hindi naman malikot maligo ang kambal pero iba ata ngayon dahil talagang binabasa nila kami. Danielle baby, stop it! Saway ko sa panganay na tumatawa lang. Si David naman ay ang amang binabasa at tumatawa lang din. Nang gumabi ay bigla akong kinabahan dahil nag-text na sa akin sila Itay na sila'y pauwi na. Alam kong may galit pa rin si Itay kay Ismael kaya gusto kong matulog ng kambal para hindi na nila makita kung ano man ang mangyayari. Maya-maya ay nakarinig na kami ng tunog ng tricycle at mga yapak. Nandito pa din kami sa maliit na sala at ang kambal ay nasa puzzle nila at naglalaro ng sandok. Maraming laruan ng kambal isama pang mga binili ni Ismael kanina pero ewan ko ba itong mga gamit sa kusina ang gusto. Nag-aagawa ng dalawa sa sandok at tinatawanan lang naman sila ng ama imbes na sawayin. At hindi na nga ako nagkamali dahil pagkapasok nila Itay ay umiyak ang isa sa kambal. Si Daniel na hindi nakuha ang sandok kay David ay umiiyak. Akala ko naman ay hindi mapapansin ni Itay si Ismael dahil diretso agad ang tingin nito sa kambal. Kinarga ni tatay ang kambal at parehas na hinalikan ng mga noo at ibinaba na din dahil nagpapasalag ang mga ito. Pumunta agad sa ama ko ang kambal at pagkababa sa kanila ni Itay. Napatingin sa akin si Itay kaya naman iniyuko ko ang ulo ko dahil sa kaba na nadadama. Tuluyan na siyang pumasok sa bahay. Mag-uusap tayo mamaya, Camila. Madiing wika ni Itay at pumasok na sa kwarto nila. Nang makatulog ang kambal ay agad kaming kinausap ni tatay. Kabang-kaba ako at alam kong halata iyon sa aking itsura pero si Ismael ay parang hindi kinakabahan at may maliit na ngiti pa din sa mukha.
Ano't nandito ka ngayon, Ismael? Seryosong tanong ni Itay. I want to see the twins. Maikling sagot naman ni Ismael dito. Halos mapatalon ako nang hinampas ni tatay ang mesa at galit na tiningnan si Ismael. Humawak naman ang kamay ni nanay sa braso niya upang pigilan. Tarantado! Pagkatapos mong pagsalitaan ng masasakit na salita ang anak ko, ngayon may I want to see the twins ka? Galit na sabi dito ni tatay. I regret saying those words to her. And I'm willing to do anything for you to accept me. Sagot ni Ismael. Gago! Galit na sabi ni tatay at umalis. Sumunod naman sa kanya si nanay kaya naiwan kami ni Ismael dito sa labas at nagkatinginan kami. Siya din naman ang nag-iwas ng tingin. I'm sorry, sabi niya paglipas ng ilang sandali. Ako na yung dapat mag-sorry. Pasensya ka na sa inasal ni tatay, galit pa din kasi siya sa'yo. Naikwento ko kasi kaya, sorry, sabi ko naman sa kanya. Kinabukasan ay nagising ako sa buwing-hisngis ng kambal. Idinilat ko ang mata ko at nakitang naglalaro sila ng ama nila. Tawa ng tawa si Daniel kapag gumagawa ng nakakatawang mukha si Ismael. Ganon din si David. Hindi naman umuwi si Ismael kagabi at alam naman daw yon ni Amara. Yan nga lang ay tatawagan na dapat niya kagabi pero tulog na sabi ng mga kaibigan niya. At napagpasyahan namin na dalhin nito si Amara upang makita din ang kambal. Hapon na hinihintay na namin sila Amara dahil sabi ni na Carlo ay nagbiyahe na sila. Lumipas ang kalahating oras at nakita na nga namin ang itim na van na sinasabi ni Ismael na iyon ay isa sa may-ari ng Arky. Pagkatigil sa harapan ng bahay na iyon ay bumukas ang pinto ng van na binuksan naman ni Cedric. Kompleto pala mga kaibigan ni Ismael. Carlo, Cedric, Arky at si Matthew. Pagkabukas ng pinto ng van ay agad na nakita namin ang nakangiting mukha ni Amara. Mama! Masayang sigaw nito at bumaba. Pero nahirapan siya kaya naman tinulungan siya ni Arky. Na makababa na ay kaagad itong yumakap sa akin ng mahigpit. Narinig ko din ang mahihinang hikbi nito na nagpakurot sa aking puso. Mama, I miss you na po and I'm sorry po sa mga nasabi ko po. Nakayukong sabi niya matapos sumiwalay sa yakap. Nginitian ko lang siya at muling niyakap. Pagkatapos ay pumasok na kami sa loob ng bahay kasama ang mga kaibigan ni Ismael. Naghahain na ako at sinandukan ng pagkain si Amara na masayang nakatingin sa akin. Mama! Ma! Bigkas ni Daniel. Napatingin ako sa kanya at nakitang nakatingin sa akin ang maluhaluhang mata niya. Itinaas nito ang kamay sa akin habang binibigkas ang mama. Nakay Ismael kasi ang kambal at sabi niya ay siya nang magpapakain upang maasikaso ko si Amara. Pero naiinggit ata si Daniel at tuluyan ng umiyak nang hindi ko pa din kinukuha. Kaya naman tumayo na ako at kinuha siya at kinandong pagkaupo ko. Nagsimula na kaming kumain at naging masagana naman ang lahat. Isang linggo na ang nakalipas mula nang dumating dito si Amara. Nandito pa din ang mga kaibigan ni Ismael. Ngayon ay nagluluto sila nanay at tatay dahil fiesta. Pinabantay ko muna kay Ismael ang mga bata habang ako naman ay nag-aayos ng mga palaro para mamaya. Mama, rinig kong tinig sa gilid ko kaya napatingin ako doon at nakita ang si Amara ito. Habang nagpo-poppy eyes na nakatingin sa mga laro ang premyo na inaayos ko. Ano yon, Amara? Nakangiting tanong ko sa kanya. Buhat niya din pala si Jackie na sinama din pala niya nang dumating sila dito. Mama, Jackie said he wants the ball po. Turo niya sa isang bolang dilaw na nakasabit sa sabitan. Natatawa na lang ako sa sinabi niya. Paano namang gusto ng aso niya hindi nga ito nakatingin doon at tahimik lang sa kanya na natutulog? Are you sure, Amara? Then bakit parang ikaw ang may gusto? Nagninining ang mata mo eh. Asar ko dito. Namula naman ang tenga niya at yumakap sa akin. Actually, ako pong may want ng ball and not Jackie. Nahihiyang sabi niya. Natatawang hinaplos-haplos ko ang ulo nito at binigay ang sobrang bola. Tuwang-tuwa naman siya at pumasok na sa loob ng bahay pagkatapos akong halikan sa pisngi. Nang sumapit ang hapon ay madami ng tao sa labas. Marami ring pagkain ang nakalatag sa gagawing budol fight. Oh, simula na ng palaro! Sigaw ni Ronald na kapitbahay namin at sumigaw naman sa saya ang mga tao.
Nagsimula ng mga laro at tawa kami ng tawa kapag hindi makain ng mga batang tinapay na nasa mukha nila. Makalipas ang 5 laro ay napagpasyahan ng kumain at pagod na din ang mga bata sa laro. Konti na lang kinain ko sa boodle fight dahil busog naman ako. Nagugas lang ako ng kamay at papasok na sana sa bahay nang may humawak ng braso ko. Nakita ko ang gwapong-gwapong si Ismael na bihis pala na humawak sa aking braso. "Can we talk?" Tanong niya na tinanguan ko naman. Nagulat na lang ako nang pumunta kami sa gitna at nasa mga gilid ng mga tao at ang iba ay hawak pa mga cellphone nila na nakangiting nakatingin sa amin. Mas nagulat ako nang lumuhod ang isang paa ni Ismael at may inilabas na kahon na maliit. Napatakip ako sa aking bibig nang makita ang 2 singsing na hugis dahon, ang isa, at ang isa naman ay simpleng pakahon na design pero makikita mo talagang nakahanda. Kumikinang-kinang pa ito na lalong nagpaganda dito. "Will you marry me, Camilla?" Tanong niya at kita ko ang ilang pawis sa noon niya na hindi na ba nakabawas ang kagwapuhan niya. "Yes!" Sagot ko at malaki ang ngiting isinuot niya ang singsing sa akin. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Nandito ako sa hotel at kasalukuyan akong inaayusan. Actually, yung buhok ko na lang ang inaayos. Kanina pa kasi ako na make-upan. Hindi ko lang alam kung anong itsura ko ngayon dahil hindi ko naman nakikita. Yung gown ko dinescribe sa akin ni inay. I'm sure maganda iyon. Nasa tapat na kami ng simbahan at lumabas na kami ni inay at itay. Uminto kami sa tapat ng simbahan. I think naririnig ko na yung wedding planner at sinasabi niya na may kakatok kapag papasok na kami. May mahina kaming katok na narinig. May narinig kaming nagbukas ng pinto. May mga nagsinghapan sa loob at pumalakpak nang makita nila kami. We are gathered here in the sight of God and these witnesses to unite Camilla Rodriguez and Ismael Verejano in holy matrimony. As followers of Jesus Christ, they believe that God created marriage. In Genesis it says, "It is not good for man to be alone. It will make a helper suitable for him." I charge you both, as you stand in God's presence, to remember that love and loyalty alone will serve as the foundation of a happy and enduring home. If the solemn vows which you are about to make are kept permanently, it's the duty of one another to love each other as yourselves, protect each other, respect, support, and create a happy family. Ismael Verejano, will you take Camilla Rodriguez to be your wife? To live together as friend and mate? Will you love her as a person, respect her as an equal, sharing joy as well as sorrow, triumph as well as defeat, and keep her beside you as long as you both shall live? "I do, Father." I chuckled. Excited? Camilla Rodriguez, will you take Ismael Verejano to be your husband to live together as friend and mate? Will you take him as a person, respect him as an equal, sharing joy as well as sorrow, triumph as well as defeat, and keep him beside you as long as you both shall live? Camilla, please, don't do this. Say I do. Please, please. Camilla, I do. Saglit lang, okay? I do, Father. I do. Nagpalakpakan yung mga tao. Napangiti ako nang bumuga ng hangin si Ismael. Mukhang kinabahan siya doon. Camilla Rodriguez, I love you so much. Before, my life was just a plain life. I wake up each morning, take shower, go to work. Pero nang dumating ka sa buhay ko, lahat na bago in a good way. Cause you brought happiness and meaning to my life. Dati nung unang beses tayo nagkakilala, tinanong ko sa'yo kung naniniwala ka ba sa destiny. Sabi mo hindi. Pero nang makilala mo ako, naniwala ka na. Ganon din sa akin, Camilla. You're my destiny. No matter how much circumstances will tear us apart, I'll continue to love you because I know we will be back together again.
Thank you dahil binigyan mo ako ng twins. Panay ng tulo ng luha ko. This man that truly loved me with all his heart. Thank you, God, for everything. For Ismael. Hindi ko alam kung ano nagawa ko na mabuti para ibigay sa akin ng Diyos si Ismael. I will thank God for the rest of my life for giving me this man. Thank you, Ismael, for everything. For staying with me kahit na ganito ako. For loving me behind all my imperfections. For holding my hand when I can't walk on my own. For giving me hope. Ngayon alam ko na, change is not the only constant in this world because I believe that God is constant too. Kasi hindi niya tayo iniwan and He always tried His best to make us happy. And in the name of God, I vow to take you as my husband, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, for as long as we both shall live. This is my solemn vow. In the name of God, I proclaim Ismael Veridiano and Camila Rodriguez as husband and wife in the sight of God and man. Let us all respect this holy union, now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ismael Veridiano, you may now kiss your bride. I smiled. Ismael leaned down and for all the world to see, he kissed me. After a year, "Huwag kayong tumakbo! Daniel! David!" Sigaw ko sa kambal na mabilis na tumatakbo dito sa aming bakuran. "Mimi!" Rinig ko namang iyak ni Daniel. Sinasabi ko na nga ba't madadapa ito? Ano ba naman kasing sinabi ni Mama sa inyo? Iritang sabi naman ni Amara. Naiiyak na namang yumuko si Daniel habang ang kambal nito na si David ay pinagtatawanan siya. Amara is now 14 years old and the twins are 10 years old. Meron na silang dalaga at binata. "Mimi!" Naiiyak na sabi ni Daniel at tumakbo sa akin. Agad siyang yumakap sa bewang ko at rinig na rinig namin ang bawat tikbi niya. "What's happening here?" Boses ni Ismael ang nagpatigil sa pag-iyak ni Daniel. "Didi!" Sigaw naman ni David at agad na nagpakarga sa ama. Naiiling na lang ako sa kanila. "Why are you crying, Daniel?" Tanong ni Ismael pagkatapos buhatan si David. "Nadapa po ako." Nakayukong pinapuna si Daniel ang likod ng kamay sa mukha niyang puro luha. Si Daniel na lumipas na 10 taon ay lumaking makulit, pilyo at iyakin. Hindi tulad ng kakambal niya na lagi siyang tinatawanan kada madadapa. Ewan ko ba, parang nagkapalit ng ugali ang dalawa. "At bakit ka nadapa?" Tanong pa ng asawa ko. "Tumatakbo. Ang kulit niya kasi, Dad. Takbo ng takbo kahit sinabihan na ni Mama. Ayan, nadapa tuloy." Pagputol ni Amara sa sinabi ni Daniel. Sumimangot naman ng isa at maya-maya lang ay rinig na muli ang malalakas na hikbi nito. Binaba ni Ismael si David at lumapit kay Daniel. Lumuhod siya sa harapan nito bago tinanggal ang mga kamay nitong nakaharang sa muka. Pinunasan naman ni Ismael ang luha ni Daniel at binubulungan nito ng mga salitang hindi ko naman maintindihan. "Tahang ka na. You're a big boy na, diba?" Tanong ni Ismael dito habang pinupunasan ng pawis at inaalis ang mahabang buhok na napunta sa muka. Hanggang balikat ang buhok ng kambal dahil ang magtatlong taon na sila ay napag-isipan namin ni Ismael na pahabain ang buhok ng mga ito. Kada taon ay tinitrim lang ang dulo ng buhok nila at hindi iikli sa may tenga. Nagustuhan naman niyon ng kambal kaya hanggang ngayon ay hindi pa nila sinasabi sa amin kung gusto ba nilang magpagupit. "Baby, ang haba na ng buhok mo, ha?" Pansin ni Ismael na humahaba na ang buhok nito. 3 buwan na kasi hindi natitirim ang buhok nila dahil na busy kami sa mga out of the town at sa pag-aaral nila. "Ayoko pong magpagupit, Didi." Natatakot na sabi agad ni Daniel habang umiiling-iling pa. Natawa naman si Ismael sa buhok nito bago nito buhatin ang bata. "Of course, we will not cut your hair." Natatawa pang sabi nito. "Didi, ako po gusto ko po na makat ang hair ko." Biglang sabi ni David kaya napatingin kami sa kanya.
Bakit naman, baby? Tanong ko. Nakakagulat lang. Halos 7 taon ang mahaba ang buhok nila at ngayon lang siya nagsabi na gusto niya nang magpagupit. Kaming 4 ay nag-aabang sa sasabihin ni David. Kulot ang buhok ng kambal pero mas kulot ang kay David. Ang kaso ay hindi namin alam kung saan nila iyon namana. Gayong pareha sa mga straight ang buhok namin ni Ismael. I just want a new look po, sagot ni David. Napabuntong hininga naman ako at lumapit sa kanya. At lumuhod sa harapan niya upang magkapantay kami. Anak, baby, sigurado ka bang gusto mo nang i-cut tong long hair mo? Tanong ko sa kanya habang hinawakan ang kulot na buhok. Tumungu-tungu naman siya kaya napatingin ako kay Ismael. Huwag kang papagupit, David. Sige ka, hindi ka na pogi. Biglang sabi ni Daniel. Pero I want a new look, a new hair. Sagot naman ito sa kakambal. Okay. Ako na lang hahaplusin ni Mimi kapag bedtime na. Hindi ka nakasama kasi papagupit ka. Wala nang hahawakan si Mimi. Nilabas pa nito ang dila na tila inaasar ang kambal. Ay, ayoko na po palang magpagupit, Mimi, Didi. Sabi naman ni David. Mukhang nauto na naman siya ng kakambal niya. Kumagikik naman si Daniel sa naging sagot ng kambal niya kaya napatingin dito si David at sinamaan siya ng tingin. Kunwari pang zinipper ni Daniel ang bibig at tumahimik na. Napuno naman ang tawanan ng buo naming bahay. Inayos ko ang mga gamit namin para bukas. Aalis kasi kami at doon ipagdidiriwang ang Pasko. Napatingin ako sa aming bakura nang marinig ko ang tili ng kambal. Yun pala, hinahabol na sila ng ate nila. Nang maiayos ko na ang lahat ay bumaba na din ako upang samahan ng 4 sa baba. Ismael? Tawag ko sa aking asawa. Lumingon naman agad ito sa akin at agad na lumapit. Agad niya ipinulupot ang mga braso sa aking bewang at nilagay ang baba sa aking balikat. Why, baby? Bulong niya at nakikiliti pa ako sa mga balbas niyang papatubo na. Sinabihan ko na siyang ahitin na iyon pero ang sabi niya ay ayaw niya dahil daw gusto niya daw ng bago. Ismael, nakikiliti ako! Saad ko. Mimi! Magsasalita pa sana si Ismael nang makita na ako ng kambal. Oh, careful! Paalala ni Ismael sa mga ito. Agad nila ako niyakap at talagang binaklas pa ni Daniel ang mga braso ni Ismael sa bewang ko. Kaya naman natawa na lang ako nang sumimangot si Ismael. Amin lang si Mimi, Didi! Natatuwang sabi ni David at binilatan pa ang ama na napailing na lamang. Nakayakap sa magkabilang gilid ko ang kambal nang lumapit naman ang panganay sa amin. Kinabukasan nga ay nilagay na ni Ismael ang mga bag namin sa loob ng van. Habang binibihisan ko naman ang kambal. Ayaw pa nga nila dahil mga big boy na raw sila. Pero syempre, ipinilit ko pa din. Mama, how do I look? Napatingin ako sa may pintuan kung saan nakatayong napakaganda kong si Amara. Dalaga na talagang anak ko. Ang ganda mo, anak. Nakangiting sabi ko sa kanya kaya napangiti din ito at lumapit sa amin. Ginugulo niya ang mukha ni Daniel na siyang kinainis nito kaya naman nagulat kami nang kagatin niya ang kamay ng ate niya. Daniel? Saway ko at doon lamang ito bumitaw sa pagkakagat sa kuya niya at nakayukong humarap sa akin. Daniel? Anong lagi kong sinasabi sa inyo? Mahinahon kong tanong sa batang nakayuko lang habang pinaglalaruan ng mga kamay. Huwag mangangagat, sagot naman ito. At anong sasabihin kay Ate Amara? Sorry, Ate Amara. Sabi nito at timaka pa sa ate niya. Okay, basta wag niyo nang uulitin yon ha? Masakit kasi. Sabi naman ni Amara, timakap din pabalik dito. Napangiti na lang ako sa aking nasaksihan. Tumagal din ang halos 3 oras ang biyahe namin papunta pero nang makita ako naman ng lugar ay masasabi kong napakasulit niya. Style kubo ang tutuluyan at meron ding swimming pool sa gitna ang mismong kinatitirikan nito. Meron ding slide na diretso sa may dagat. Wow! Slide! Slide! Ang ganda dito, Dad! Sabi ng mga bata. Daniel, hindi ka pwede sa slide. Hanggang doon ka lang sa may swimming pool. Sabi ko kaya naman agad na sumimangot ito. Nagbihis na kami at masaya na ngayon nagtatampisaw ang kambal. Napapatingin ako sa asawa ko na tanging beach short lang suot kaya kitang-kita ko ang maganda nitong katawan. Siya ang nagbabantay sa kambal dahil hindi talaga kami kumukuha ng mga katulong.
Dahil mas gusto namin ni Ismael na kami talaga ang tutok sa mga anak namin. Nang bandang 10:10 na ng gabi, pinahinto ko na sa pagbababad sa tubig ang mga bata habang nagluluto ako ng aming Noche Buena. Simple lang naman ang pagsalubong namin sa Pasko. 3 ulam lang ang niluto ko at isang dessert na paborito ng mga bata, fruit salad. Nang matapos na ako magluto ay sinamahan ko ang kambal. Magbihis at tawa pa ako ng tawa kay Daniel dahil hindi niya maputones ang damit. "Mimi, tawag na tayo ni Didi, lapit na daw po mag-12. Sabi ni David at kumapit sa kamay ko kaya naman tumanguna ako habang nasa kabilang kamay ko ang regalo ko. Tinanong pa nga ng kambal kung ano yon pero sinabi kong huwag silang maingay at para sa ama nila yon. "Ismael, anong oras na ba?" Tanong ko. 11:57 baby. Sagot niya tumango pa ako. Hindi na naman tumagal ay masaya na kaming nagbibilang. "Merry Christmas!" Sabay-sabay naming sigaw at nagyakapan. Punong-puno ng galak ang puso ko habang nasa bisig ko ang mga mahal ko sa buhay. Parang wala na akong mahihiling pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!